Bago naging pangalan sa isang malaking criminal case sa Florida si Schubert Navarroza Macarat, may isang pamilya muna, isang pamilyang Pilipino na may simpleng pangarap na balang araw makapagtapos ang kanilang mga anak, magkaroon ng propesyon at hindi na kailangang maranasan ng susunod na henerasyon ang hirap na pinagdaanan nila. Sa Pilipinas, hindi bago ang ganitong kwento. Maraming magulang ang buong buhay na nagsisikap hindi lamang para mabuhay ang pamilya, kundi para mabigyan ng pagkakataon ang kanilang mga anak na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Welcome sa Di Tagalog Stories. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, and i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong kwento. At para sa pamilyang Macarat, naging mahalagang bahagi ng pangarap na iyon ang edukasyon. Pinag-aral ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Unti-unti, nakita nila ang bunga ng kanilang mga sakripisyo. Ang kanilang mga anak ay nagkaroon ng kanya-kanyang propesyon. May nanatili sa Pilipinas. Mayroon namang nangarap na subukan ang buhay sa ibang bansa. Isa sa kanila si Schubert. Ipinanganak siya noong Agosto 23, 1984 at habang lumalaki, nabuo rin ang pangarap niyang magkaroon ng maayos na buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng high school, pinili niya ang isang propesyong matagal nang naging daan para sa maraming Pilipino tungo sa mas malaking mundo, nursing. Hindi madaling maging nurse. May mga taon ng pag-aaral, clinical duties, examinations, at pressure na kailangan mong matutunan hindi lamang kung paano gamutin ang isang pasyente, kundi kung paano manatiling kalmado habang may taong umaasa sa iyo. Pero tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Noong Abril 2009, nakamit niya ang kanyang nursing degree mula sa University of the Visayas College of Nursing. At makalipas lamang ang ilang buwan, dumating ang isa pang mahalagang milestone. Nakapasa siya sa Filipino Nurse Licensure Examination. Para sa kanyang pamilya, isa itong tagumpay. Ang anak na kanilang pinag-aral ay isa ng licensed nurse. Pero pagkatapos ng graduation at licensure, doon pa lamang talaga nagsisimula ang totoong buhay. Nagsimula siyang magtrabaho bilang nurse sa Pilipinas. Una sa isang government hospital sa Cebu City. At doon niya nakita ang realidad na pamilyar sa maraming Filipino nurses. Maraming pasyente, maraming responsibilidad at limitadong resources. Hindi madaling trabaho ang pagiging nurse at habang tumatagal, nagsimulang lumitaw ang isang posibilidad. Paano kung sa ibang bansa niya ipagpatuloy ang kanyang career? Para sa maraming Pilipino, ang tanong na iyan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa oportunidad, sa career growth, sa kakayahang makaipon, at sa pag-asang balang araw, mas marami siyang maibibigay sa kanyang pamilya. Kaya pinili ni Schubert ang isang landas na tinatahak ng maraming Filipino healthcare workers. Ang mangibang bansa, iniwan niya ang kanyang trabaho sa Pilipinas. Inayos ang mga kinakailangang dokumento, naghanda ng mga gamit, at dumating ang araw na kailangan niyang magpaalam sa kanyang mga magulang. Isang yakap, isang huling tingin bago sumakay ng eroplano, at isang pangakong marahil ay pamilyar sa maraming OFW, babalik ako. Ngunit walang nakakaalam kung gaano katagal ang lilipas bago ang susunod na pagkikita. Ang unang destinasyon niya ay Abu Dhabi, United Arab Emirates. Doon, magsisimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Bagong bansa, bagong trabaho, bagong mga taong makikilala, at isang career na unti-unting lalawak. Sa puntong ito, maaaring isipin ng marami na ordinaryong OFW success story lamang ang kanyang kwento. Isang batang Pilipino na nag-aral, naging nurse, nagtrabaho sa Pilipinas, at nangarap ng mas magandang buhay abroad. Pero ang kwento ni Schubert ay hindi matatapos sa Abu Dhabi. Dahil makalipas ang ilang taon, isang mas malaking desisyon ang gagawin niya. Pupunta siya sa Amerika. At doon, hindi na lamang magbabago ang kanyang trabaho, magbabago ang buong direksyon ng kanyang buhay. Pero bago natin puntahan ang Amerika, balikan muna natin ang mga taon na ginugol niya bilang isang Filipino nurse sa ibang bansa. Pagdating ni Schubert sa Abu Dhabi, hindi lamang bansa ang kanyang iniwan.
Iniwan din niya ang pamilyang nakasanayan niyang kasama. At tulad ng maraming unang beses na nag-abroad, kailangan niyang matutong mabuhay sa isang lugar na iba ang wika, kultura, environment at sistema. Pero may isang bagay na dala niya, ang kanyang profession, nursing. Sa Pilipinas, nasanay na siya sa hospital environment. Sa Abu Dhabi, ibang klaseng healthcare setting naman ang kanyang haharapin. Naging staff nurse siya sa Venetia Health Services, kung saan bahagi ng kanyang trabaho ang pag-aalaga at pagtulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng medical care. At habang nag-a-adjust siya sa bagong bansa, unti-unti rin siyang nakabuo ng sariling buhay. Hindi man kasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas, nakahanap siya ng mga taong naging parang second family niya abroad. Mga kapwa, Filipino, mga katrabaho, mga kaibigan, mga taong nakakaintindi sa kakaibang pakiramdam ng pagiging malayo sa sariling bansa. Dahil kapag OFW ka, minsan sapat na ang makausap mo ang isang taong kapareho mo ng wika, kapareho mo ng pagkain na hinahanap, kapareho mo ng mga kwentong iniwan sa Pilipinas. At sa paglipas ng panahon, hindi na lamang trabaho ang naging buhay niya sa Abu Dhabi. Nakakapaglibot din siya, nakakakita ng ibang lugar, nakakakilala ng iba't ibang tao, at unti-unting nasasanay sa buhay sa ibang bansa. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon siya ng iba't ibang employers bilang nurse. Ibig sabihin, hindi naging isang tuwid na career path ang kanyang buhay abroad. Nagpalit siya ng workplace, nagkaroon ng iba't ibang experiences, at patuloy na nag-ipon ng professional experience. Pero may isang malaking pagbabago na nangyayari sa healthcare industry noong mga panahong iyon. Mas maraming nurses mula sa Middle East ang nagsisimulang tumingin sa mga oportunidad sa Western countries, United Kingdom, Canada, Australia, at higit sa lahat, United States. Para sa isang Filipino nurse na matagal nang nagtatrabaho abroad, malaking opportunity ang Amerika. Mas malawak na healthcare system, mas maraming specialization, at para sa marami, mas malaking possibility para sa career at financial stability. Kaya nagsimulang isipin ni Schubert ang susunod niyang hakbang, Amerika. Hindi simpleng desisyon iyon, kailangan niyang mag-apply, kailangan niyang maghanda ng documents, at kailangan niyang patunayan na qualified siya para makapagtrabaho bilang nurse sa United States. Ngunit mayroon siyang isang malaking advantage. Mayroon na siya ng mga taon ng mga experience at mayroon siyang international nursing background, kaya nagsimula ang proseso. At habang inaayos niya ang kanyang mga papeles para sa Amerika, may isa pang bagay na gusto niyang gawin bago muling magsimula sa panibagong bansa. Umuwi muna sa Pilipinas. Dahil matagal na rin siyang wala sa sariling bansa at higit sa lahat, matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Sa buhay ng isang OFW, may mga bagay na hindi kayang palitan ng pera. Kahit gaano kaganda ang trabaho, kahit gaano kalaki ang sweldo, may mga pagkakataong ang gusto mo lang ay makauwi, makaupo sa tabi ng iyong mga magulang, kumain kasama ang pamilya, at maramdaman ulit na nasa bahay ka. Kaya bago tuluyang tumawid sa panibagong chapter ng kanyang buhay, bumalik muna si Schubert sa Pilipinas. Hindi pa niya alam na ang simpleng pag-uwi na iyon ay magiging isang mahalagang bahagi ng kwento. Dahil pagkatapos ng reunion na iyon, kailangan na naman niyang magpaalam. At sa pagkakataong ito, hindi na Middle East ang kanyang pupuntahan, Amerika na. Matapos ang ilang taon sa Abu Dhabi, dumating ang panibagong pagkakataon para kay Schubert. Para sa isang Filipino nurse na matagal nang nagtatrabaho overseas, malaking oportunidad ang makapagtrabaho sa Florida, United States. Pagdating niya roon, kailangan niyang magsimula muli, bagong bansa, bagong environment, at panibagong proseso para maipagpatuloy ang kanyang profession. Kumuha siya ng NCLEX, at matapos itong maipasa, nakakuha siya ng Florida Nursing License na naging effective noong Hunyo 22, 2018 mula sa isang nursing graduate sa Pilipinas. Ngayon ay isa na siyang licensed nurse sa Amerika. Nanirahan siya sa Leesburg, Florida, isang mas tahimik na lugar kumpara sa malalaking American cities. Sa simula, maaaring hindi madali ang buhay sa isang lugar na hindi ganoon karami ang Filipino community. Pero unti-unti,
Nakahanap siya ng mga kaibigan at mga kapwa Pilipino, nagtrabaho, nag-ipon, nagkaroon ng sariling sasakyan, at habang tumatagal, nakabuo siya ng sariling buhay sa Amerika. Isa rin sa mga bagay na kinagigiliwan niya ay ang music ng Journey. May mga CD, vinyl records, shirts, at iba pang memorabilia. Kapag may concert ang banda, handa rin siyang bumiyahe para mapanood sila. Sa mga taong nakakakita ng kanyang buhay mula sa labas, tila naging maayos ang lahat. Isang Filipino nurse na nagsimula sa Pilipinas, nagtrabaho sa Middle East, at kalaunan ay nakarating sa Amerika. Pero habang lumilipas sa mga taon, may isang bagay na patuloy na hinihintay ng kanyang mga magulang ang makasama muli ang kanilang anak. Matagal siyang hindi nakauwi. Video calls na lamang ang paraan upang manatiling konektado. At kahit malayo, sinasabing patuloy niyang tinutulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang mga pangangailangan. Hanggang sa dumating ang isang reunion na matagal nilang hinintay. Matapos ang maraming taon, nakauwi muli si Schubert sa Pilipinas. At muling nagkasama ang pamilya. Para sa kanyang mga magulang, isa itong napakahalagang sandali. Ang anak na matagal nilang nakita lamang sa screen ay nasa harap na nila. May tawanan, may iyakan, may mga pagkain na pinagsaluhan, at may mga larawang nagpapaalala na kahit gaano kalayo ang isang anak, iba pa rin ang pakiramdam kapag muli mo siyang nakasama. Pagkatapos ng bakasyon, dumating na naman ang oras ng pag-alis. Bumalik si Schubert sa Amerika, at para sa kanyang pamilya, normal lamang sana itong pagpapaalam. Isa na namang flight, isa na namang malayong biyahe, isa na namang pagkakataong maghihintay sila ng susunod na pag-uwi. Hindi nila alam na ang pagbabalik niyang iyon sa Amerika ay mauuwi sa isang pangyayaring hindi nila kailanman inasahan. Dahil makalipas lamang ang ilang linggo, isang tawag sa telepono ang magbabago sa lahat. Marso 22, 2026, gabi na nang makatanggap ng tawag ang Lake County Communication Center. Isang babae ang tumawag upang mag-report ng isang krimen at ang sinasabing biktima ay isang batang wala pang 12 taong gulang. Dahil menor de edad ang sangkot, hindi natin gagamitin ang kanyang tunay na pangalan. Tawagin na lamang natin siyang Mia. Ibinigay ng caller sa dispatcher ang mga kinakailangang impormasyon, kabilang ang address at iba pang detalye na maaaring makatulong sa mga autoridad. Mabilis na ipinadala ang mga deputies sa lugar. Pagdating nila sa bahay, nakausap nila ang babaeng tumawag. Pumasok ang mga otoridad at doon nila nakita si Schubert. Ayon sa police report, nagulat siya nang makita ang mga deputies. Inutusan siyang lumabas habang kinakausap ng mga otoridad ang bata. At nang makausap ang sinasabing biktima, gumawa ito ng seryosong disclosure tungkol sa matagal na umanong abuse. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na lamang ito isang report. Kailangan ng imbestigahan ng mga otoridad ang bawat detalye. At matapos ang initial investigation, inaresto si Schubert. Ayon sa police report, matapos siyang basahan ng Miranda rights, tinanong umano niya kung siya ay inaaresto. Nang sabihin ng officer na may video evidence na may kaugnayan sa alegasyon, iniulat na sinabi niya, "I would say I made a mistake." Pagkatapos nito, sinabi umano niyang makikipag-usap lamang siya kung may abogado siyang kasama. Dinala siya sa Lake County Jail, ngunit hindi doon natapos ang gabi. Habang nagpapatuloy ang investigation, mas maraming evidence ang nakalap ng mga autoridad. Isa sa pinakamahalaga ay isang 4 terabyte na external hard drive. Ayon sa prosecution, naglalaman ito ng libu-libong video files. Matapos ang forensic examination, sinabi ng investigators na humigit kumulang 700 videos ang naglalaman ng child material. May mga files din umanong may kaugnayan sa alleged victim. At mayroon ding iba pang physical at digital evidence na kinuha bilang bahagi ng investigation. Habang lumalaki ang evidence, lumalaki rin ang kaso. Mula sa unang charges, umabot ito sa 47 counts. Kabilang dito ang 12 counts ng capital involving a child under 12, pati iba pang charges na may kaugnayan sa possession at distribution ng child's material. Isang napakalaking pagbabago mula sa isang tawag sa telepono noong Marso 22.
Ngunit kahit ganoon kabigat ang mga aligasyon, kailangan pa rin nating tandaan, ang indictment ay hindi conviction. Si Schubert ay akusado pa lamang. Kailangan pa ring patunayan ng prosecution ang kanilang kaso sa korte. At mayroon ding karapatan ang defense na kwestiyunin ang ebidensya at ipagtanggol ang kanilang kliyente. Samantala, naging malaking usapin din ang kanyang legal representation. Nag-apply siya para sa public defender, ngunit ayon sa court documents, hindi siya agad na-qualify base sa kanyang financial information. Kaya kinailangan niyang kumuha ng private attorney. At noong Abril 6, 2026, nag-plead siya ng not guilty. Ibig sabihin, hindi niya inaamin ang criminal charges laban sa kanya at nais niyang ipagpatuloy ang kaso sa pamamagitan ng legal process. Pero may isa pang development na lalong nagbigay ng malaking atensyon sa kaso, death penalty. Inihayag ng prosecution na nais nilang humingi ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng Florida law. Pero hindi ibig sabihin nito na nahatulan na siya ng kamatayan. Wala pang final verdict, wala pang sentencing, at wala pang trial na magdedesisyon kung guilty o not guilty siya. Sa puntong ito, isang bagay lamang ang tiyak. Ang dating kwento ng isang Filipino nurse na nagsimula sa Pilipinas, nagtrabaho sa Middle East at bumuo ng buhay sa Amerika ay naging isang criminal case na ngayon hinihintay ng marami ang magiging kahihinatnan. At habang naghahanda ang prosecution at defense para sa susunod na mga hearing, isang tanong ang mananatili. Ano ang mangyayari sa korte? Dahil ang susunod na chapter ay hindi na tungkol sa kanyang American dream. Ito ay tungkol na sa katarungan, ebidensya, at isang paglilitis na maaaring magbago ng kanyang buhay habang buhay. Sa ngayon, wala pang final judgment at higit sa lahat, presumed innocent pa rin siya under the law habang hindi pa napapatunayang guilty. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa Florida, ibang klase naman ang laban ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Dahil para sa mga magulang ni Schubert, hindi lamang isang pangalan sa balita ang kanilang anak nila Sia, ang batang pinagtapos nila, ang anak na matagal nilang hinintay na makauwi, at ang anak na ilang taon nilang nakasama lamang sa pamamagitan ng video calls. Matapos ang mahabang panahon na hindi nila siya nakita, dumating ang pagkakataong muli silang nagkasama. May mga larawan, may mga video, may reunion. Makikita sa mga iyon ang saya ng isang pamilya na matagal na naghintay sa pagbabalik ng kanilang anak. Hindi nila alam na makalipas ang ilang panahon, ang parehong pangalan na kanilang ipinagmamalaki ay magiging laman ng mga headline dahil sa isang napakabigat na criminal case. At dito mahalagang sabihin, ang mga magulang at pamilya ay hindi automatikong responsable sa mga aligasyong kinakaharap ng isang adult defendant. Kung ano man ang magiging resulta ng kaso, ang legal responsibility ay nakasalalay sa taong akusado at sa mga bagay na mapapatunayan sa korte. Kaya hindi rin tama na husgahan o targetin ang mga taong walang kinalaman sa krimen dahil lamang sa kanilang relasyon sa defendant. Sa mga mata ng pamilya, maaaring isa itong kwento ng pangarap na natupad. Pero noong Marso 22, 2026, nagbago ang lahat. Isang tawag, isang police response, isang arrest. At pagkatapos nito, 47 criminal charges. Ngayon, ang lahat ng dating tagumpay, career at buhay na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila napunta sa isang punto kung saan ang magiging resulta ng isang criminal case ang maaaring magtakda ng kanyang kinabukasan. Kung nakarating ka sa huling bahagi ng video na ito, maraming salamat sa panunood at sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang aming kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Tagalog Stories, at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating kwento. I-comment mo rin ang iyong opinyon o kung may gusto kang ikwento nating susunod. Muli, maraming salamat sa suporta. Ito ang Tagalog Stories, kung saan bawat kwento ay may aral at bawat detalye ay mahalaga.